Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nasina wa tub 'alaina wa liwalidina wa lisairil muslimin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noong nakaraang linggo, nakaraang Biyernes, nasimulan natin ang unang hadith tungkol sa hadith na number 1 sa Arba'in na Nawawi. Hindi ba? Nasimulan natin yon at doon na rin natin na ipaliwanag kung sino itong si Imam Nawawi. At kung naalala ninyo, sino si Imam Nawawi? Yung pangalan niya? Yun ang kailangan. Kasi pag nasabi mo, kailangan may follow-up. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Magpaalala ka, ya Muhammad, tayo, palalahanan natin ang sarili natin dahil katotohanan sa pagpapaalala, ito nagbibigay ng benepisyo. O diba? O diba siya si Abu Zakaria at siya si Yahya? Pangalan niya Yahya bin Sha'ar. Ano pa? Abu Zakaria, Yahya bin kalimutan niyo na. Kakalimutan. Samantala si Imam Nawawi, mashallah, edad lang niya, hindi umabot ng 50, 40 plus. Namatay na, pero ang pangalan niya hindi pa nailibing. Ang kanyang pangalan dahil sa kontribusyon na naisulat niya ang Arba'in na Nawawi. Bro, sana ganun tayo. Sana all. Pero hindi pwede sana all. Pero mag-iwan ka sa buhay mo na anong pwede mo kakayanin, na mapakinabangan, na patuloy na pakikinabangan, maski ikaw ay nawala na sa mundo. Anyway, at siya ay ipinanganak sa Nawi, doon sa may Syria. Huwag na natin yung kunin dahil oras natin napakaikli dahil magpapaalam ako ng sandali lang mga kapatid. Sisimulan ko lang ang hadith na number 2 patungkol dito dahil insyaAllah itutuloy-tuloy natin hanggang matapos ang 40 hadith na ito ni Imam Nawawi. Dahil maraming aral na ating mapupulot sa ating buhay, sa ating pananampalataya. At ito naman ang dahilan kung bakit tayo nag-aaral. Para yung anong ating nalalaman ay siyang ating naisa sa buhay. لِأَنَّ الْعِلْمَ بِلَا عَمَلْ كَالسَّجَرَةٍ بِلَا ثَمَرٍ. Dahil ang kaalaman na walang kilos ay katulad ito ng punong kahoy na maski gaanong kagandang punong kahoy at walang naidudulot na mabuti dahil walang bunga. Ang bunga ng kaalaman, kapatid, ay may pakita mo, may ikilos mo. Diba? Ayan ang iman, yan ang pananampalataya. Paano mo i-consider na naniniwala ka na hindi ka nagdarasal, hindi ka nagpapaterapa, hindi ka gumagawa ng kabutihan? So walang saysay. Ang iman, qawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalb, wa amalun bil jawarih. Ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kung anong sasabihin ng dila at tunay na tigib na pinapaniwalaan ng puso na may kaakibat ng mga kilos at gawa. Ngayon mga kapatid, nakuha natin at naintindihan natin ang tungkol sa unang hadith na ganun talaga kahalaga o ganun kaimportante na walang tatanggapin sa ating mga mabuting gawa maliban na ito ay dapat inaalay sa Allah. Uulitin ko, ang lahat ng ating gawain, maski gaan ito mabuti, maski ito pa ay sunnah. Take note of this. Even you are doing sunnah, practiced ways of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but if it's not purely from your heart that you are doing this for the sake of Allah, you're doing good deeds, whatever you call it, sunnah,
it is null and void. Hindi tatanggapin sa araw ng paghukom, maski nandun sa sunan ni Propeta Muhammad. Ganon din, maski ang ginawa mo ay totoong ikhlas na para sa Allah, na tanging nakakaalam kung ikhlas tayo ay si Allah at ang sarili mo, na totoong ikhlas. Pero kung hindi rin ito sunnah ni Propeta Muhammad, hindi niya turo, sallallahu alaihi wasallam, hindi naaayon sa kanyang mga binitiwan na turo, salita sa atin at yapak na dapat sundin, wala rin saysay ang pagiging ikhlas mo. So nakuha natin. So ibig sabihin mga kapatid, itong dalawa hindi maghihiwalayan. Nabanggit natin yung mga hadiths ni Propeta Muhammad ang patungkol dyan at ganun din ang mga talata at berso sa Quran. Ngayon, dadako tayo sa sinasabing pangalawang hadith na nabanggit ni Imam Nawawi at ito ay nauukol sa maratibuddin. Tayo. Ma makna maratib? Maratib, lugha al-Arabiya. Sa Tagalog, ano ba siya? Maratib. Anong maratib? Bismillah. Masarap ang kape. Sa panahon ng taglamig. Sheikh Ali Janaban, maraming salamat sa kape mo. Jazakallah khair. Ganda pa lang ganun lang. So ano bang maratib? Maratibuddin. Maratib, ito yung baitang. Baitang ng relihiyon. Ad-din. Relihiyon, pananampalataya. Ang relihiyon sa Islam hindi lang pananampalataya, datapwat, kilos, alituntunin at sistema ng buhay ng tao. Yun ang kagandahan ng Islam. Dili lang kuan, unsani imong puso. Kailangan yung buhay mo naaayon sa lahat ng turo ng Islam. Mag-aasawa ka para sa Allah, Islam. Maski magduwaya ka para sa Islam, para sa Allah. Hindi ka magduwaya na anong isipin mo na para sa sarili mong kapakanan. Pagtatrabaho ka doon para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gagawin mo ang trabaho mo ng maayos para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Makikipag-usap ka, magbibigay ka ng payo, magsasadaka ka, kakain, matutulog, maliligo, lahat ng gagawin. Subhanallah, only in this religion, Islam, where you can find whatever you do, it is considered as ibadah as long as these two conditions are there. Al-ikhlas wa mutaba'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okay, so ang relihiyong Islam na sistema na panuntunan ng tao dito sa mundo na siyang pinili ni Allah subhanahu wa ta'ala para tayo ay mamuhay sa naaayon sa Islam, may tatlo itong baitang. O tatlong antas. Yun ang tamang term. Baitang, antas. Ano ang pagkaiba ng baitang sa antas? O, sige nga, ikaw na nagsabi. Sige. Baitang is parang handa. O nga no, pag sinabong mo baitang, level. Oh, so same, sawa-sawa. Mafi muskila. Pag sinabi mo baitang, nasaan baitang ka sa elementarya? What level are you in elementary? Oh, so ganun din. So ang antas, anong ang antas mo sa iyong pag-aaral? So level. Ibig sabihin, same, sawa-sawa. Inside you. Ah? Inside you. Inside to ah? Bago na naman yan, Abdullah. Abdullah, anong binapakulong mo ngayon dito ha? Hindi ka yata nakainom ng kape, bro. Ha? Meron ka kape ngayon? Ayun. Tatama na yan mamaya, inshallah. Okay, so ang antas o baitang ng relihiyong Islam ay ito ay tatlo. Ayon sa mga pantas. Ito yung Islam, ito yung ihsan, at ito yung Islam, ito yung iman, at saka ito yung ihsan. Tatlong baitang ang relihiyon. Ang Islam, kung tutuklasan natin, ito lahat ay mga kilos at gawa. Pagdating sa iman,
ito ay mga gawain ng puso. Kilos ng puso. Nandun yung iman, ang mga paniniwala. Pagdating sa ihsan, puso at gawa. Mashallah, magkasama na sila ngayon doon. Di ba? Kaya kung matitignan natin, ang iman, siyang pinakamataas ng antas o baitan ng iyong reliyon. Sa ihsan. Kasi nakuha mo na yung kilos at mayroon pang puso. So, hindi maghiwalay yan. Pero siyempre, bago yan, basahin natin ano yung matan ng hadith na ito o yung ano yung nas ng hadith na ito na nangyari, na ito ay naiulat ni Muslim, na ito ay ayon din sa pag-uulat na nasabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Yung una, sino? Si Umar ibn al-Khattab din, di ba? Itong pangalawa, si Umar ibn al-Khattab. نقرأ إن شاء الله لئلا نستفيد من هذه اللغة العربية ويزيدنا العلم في هذه اللغة. الحديث الثاني عن مراتب الدين فيما روى في كتاب مسلم وما رواه كتبه الإمام أبو زكريا يحيى النووي رحمه الله. عن ابن أو عن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هو الذي قال من هذا؟ قال عمر بن الخطاب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحدا منا حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة أو تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. Sipin nyo yun, ha? Qala sadaqt. Katotohanan, nagsabi ka ng totoo. فبينما سأل ذلك لما قال صدقت فأجبنا له يسأل ويصدق. فأجبنا, nagtataka kami. Nagtatanong siya. Pag nasagot, sabi niya, katotohanan, tama ang iyong sinasabi. So, nagtataka kami. Sabi ni Umar ibn al-Khattab, kasama ng mga sahaba. Ganun din sinabi, فأخبرني عن الإيمان. فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. إذن كم أركان الإيمان؟ 6. الذي ورد هنا 6. والأركان الإسلام 5. تمام؟ 5 pillars of Islam and 6 articles of faith. قال صدقت. Katotohanan, nagsabi ka ng totoo. قال فأخبرني عن الإحسان. Dito natin tuklasan bro, nalaman. Anong bandang huli nito? Titignan natin, anong bandang huli niya? Anong sinabi ni Propeta? Sabi niya, أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. Kumbaga, laging nagtatanong itong nagtatanong. Pero hindi siya marites. May kaalaman ito.
na gusto niyang malaman kung ano ang totoo at ano nga ba talaga ang sinasabi ni Muhammad. Dahil si Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang may bigay kundi ito ay mula sa revelasyon mula sa kanyang Panginoon. Sumagot siya, qala al-mas'ulu anha bi'a'lami min as-sa'il. Man mas'ulu anha a'lamu min as-sa'il. Qala akhbirni an amaratiha. Qal an talida al-amatu rabbataha wa an yara al-hafatu al-aratu al-alatu ya'asha yatatawwaluna fil bunyan. ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال يا عمر يقول من صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل تدري من السائل قال الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslim. Alam niyo mga kapatid, maski hindi natin in-explain ito, pero parang nararamdaman ko na nararamdaman yung nararamdaman ko. Pili ba yun? Yung nararamdaman ko, nararamdaman niyo rin. Minsan nangyayari yung bro, hindi. Minsan totoo yan, di ba? Pero bakit minsan pagsabi mo sa tao, nararamdaman ko, sabi niya, iwan ko sa'yo. Anong nararamdaman mo? Ako sabi niya, wala lang. Oh, ba't may ganun bro? Siguro hindi nagkukunik. Depende ustad yan sa napagdaanan ka, na pinagdaanan mo. Depende sa pinagdaanan niya at pinagdaanan mo. Ibig sabihin, meron tayong mga pinagdadaanan. Kapatid Ismail. At iba-iba ang mga pinagdadaanan. So pag parehas kayo ng pinagdaanan, makaka-relate siya. Makukuha mo ang sinasabi niya. Depende rin yun. Correct. Tingnan nyo. Sabi ni Ayman Pogi, ano yung pagka-depende doon? Ayman. Katulad ng sa pinapaliwanag yung mga bagay na nakaaya-aya, halimbawa, yung sinabi mo na para sa Allah. So, ang mga naisip na yun, kagaya sa inyo, na para sa Allah lang. Pero kung hindi siya nakikinig, iba ang mabibigyan niya. Mashallah. Mayroong punto si Ayman Pogi, alias Pogi. May hugot. May hugot ba yun? Wala siguro siyang hugot. Pero kung titignan natin bro, may punto. At tama yung sinabi niya. Kung ano yung ini-explain ninyo na pinapakinggan namin, na nasa sa pusuan namin, nararamdaman namin halos ang sinasabi mo, nararamdaman. Nagkukunik yan eh. Pero kung nagsasalita ka lang dyan, na iniisip ko doon na kanina na nag-text si Mrs. na maghulog ka na ng pera kay maputulan kami ng light sa Meralco. Naunsa di ay ka diha, nag-Muslim na ka, nakalimot na ka. Magtarong-tarong ka diha, Adam, ha? Magsulti siya pare sana. So, ibig sabihin, wala rin. You are physically present, pero mentally absent ka. So, hindi magkukunik yun. Okay, huwag na natin pag-usapan yung mga... Dito na tayo pupunta ngayon. Okay, Adam. Okay, ang sabi ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, isang araw kami ay nagtitipon o kasama namin si Propeta Muhammad na nakaupo sallallahu alaihi wasallam, 10 ng mga kasama nila. At dumating sa amin, ang isang tao na napakaputi ang kanyang damit at napakaitim ng kanyang buhok. At nakikita namin sa kanya na walang palatandaan na siya ay isang manlalakbay. Hoy, ako pala si manlalakbay, bro. Binago ko na yung Ustad Amrulakay. Ginawa ko ng Abdullah, manlalakbay. Manlalakbay tayo dito sa mundo. At hindi namin nakita sa kanya na siya isang manlalakbay. At
ganun din, walang nakakakilala sa Kanya. Ni isa sa amin. Ibig sabihin, He is a stranger man. We are strangers in this world, after all. Di ba? We are strangers. You are not permanent in this world. We are strangers in Riyadh because this is not our original country. Ngayon, sabi niya, umupo siya sa harap ni propeta. At ang kanyang, ang kanyang tuhod ay itinapat niya sa tuhod ni propeta na nakaupo. So kung nakaupo si propeta, nakatayo siya na dumating, umupo din siya at yung tuhod niya ipinantay ka tuhod ni propeta. Fa'akhada fakhiday at ang kanyang dalawang kamay ay inaplos sa hita ni propeta Muhammad at sinabi niya, O Muhammad, sabihin sa akin ano ang Islam. Aral, di ba bro? Wala na yung mga, uy, kumusta ka dyan? Hindi nyo ba ako kilala? Kumusta kayo? Sino ka? Sino ba ito mga kasama? Diretso! Yun ang maganda pagtatanong. Hindi yung, I'm sorry, pero minsan na dumadaan dito sa page ko, magtatanong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan, Ustad, at sana ganoon din tayo lahat. Ustad, pwede mo ba ako magtanong? Kasi ang mga nangyari po sa akin ng mga ilang araw, tapos tumaan doon sa kapitbahay namin, tapos pati rin ako pumapagabag sa akin na hindi ko makalimutan, tapos hanggang ngayon hindi ako makatulog, tapos pinabangungot ako, tapos ganyan. Ang dami-dami, hindi ko pa alam ang tanong niya. Ano yung kapatid na Lydia naman? Sabi ko, ano ba ito? So, bro, sister, okay lang. Kasi nasisihan ako sa mga tanong yung gano'n. Oh. Minsan natatawa ko na mag-isa. Sabi ko, maganda yung gano'n eh. Assalamualaikum. Ustad, ano yung hukom ng ganito? Diretso. Tapos minsan meron pang magsasabi, Ustad, paano po yung pagkuha ng certificate ng sa polo, tapos magre-renew ka ng passport, tapos ano po yung mga kailangan ng mga ano? Alam mo kung hindi ako ipokrito at hindi ako suplado, sasabihin ko sa kanya, ang tinatanong ko, Ustad, hindi ako nagtatrabaho sa polo o sa embassy, na hindi ko alam ang mga ano dyan. Malay ko ba? Wala akong alam dyan. Pero ba't ganun tinatanong yung mga, yung wala doon sa field mo, bro? Diba? So, Mashallah, nasisiyan ako sa mga brothers, mga sisters na nagtatanong na gano'n. Hindi tayo maalam. Hindi lahat alam natin. Limitado lang anong meron tayo. Pag alam ko, sinasagot ko. Pag hindi ko alam, minsan hindi ko na sinasagot. Minsan, sinasabi ko, ito yung number ng tao, itanong mo yun. So, may aral ito. Magtanong ka bro, diretso na. Minsan, sa mga forum, may sheikh, may nagtanong. Sheikh, I want to ask a question. Yes, what is that? Sheikh, first of all, Alhamdulillah, I saw you, and Alhamdulillah, I feel the way how Islam is, and thank Allah for all the blessings. And Sheikh, my question is about, I can remember last year, and then I went to a place like this, and then I bought something, and then, second ko bang tanong nito, question na agad, bro, dahil yung time, very limited. So, mga aral yan, sabi niya, O Muhammad, ano ang Islam? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diretso din. Diretso ang sagot. Tignan yung mga aral ng conversation dito, bro. Hindi yung itasabot ni Muhammad na, bakit mo tinatanong, interesado ka ba? Tayo, minsan gano'n eh. Bakit mo tinatanong, interesado ka ba? Ano ba, ganyan? Ito, diretso eh. Ma-akhbirni anil Islam. Ano ang Islam? O Muhammad, sabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang Islam ay ang pagsaksi, paniniwala, pagsabi na nagsasaksi ka na walang Diyos na nararapat dapat sambahin. Bro, may correction dito ah. Yung mga iba, sinasabi nila walang Diyos maliban sa Allah. Sabi ng mga pantas, may kulang yan. Dapat nyo ipaliwanag at dagdagan ninyo na i-emphasize ninyo na hindi lang yan. Kasi pag sinabi mong walang Diyos na maliban sa Allah,
ibig sabihin may mga Diyos-Diyosan na pinapaniwalaan, na sinasamba. Pero pag sinabi mo na walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa Allah, ibig sabihin, sino mang tao na naniniwala na may Diyos na sinasamba, lahat yun ay hindi Diyos kung hindi si Allah ang dapat sambahin. Kasi maliban sa Allah, illallah. So walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa Allah. Ang Diyos o ang Panginoon o si Allah, nandyan, sakop niya ang tatlong katangian na ito. Tagapaglikha, tagapanustos, maalam, makapangyarihan, walang mangyayari maliban sa lahat ng kapahintulutan niya. Ito yung Tauhid Rububiyyah. Pangalawa, ang Tauhidul Uluhiyyah na siya, Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ikaw ang aming sinasamba at ikaw ang aming hinihilingan ng aming mga pangangailangan. So, ibig sabihin, ang Diyos na dapat sambahin si Allah lamang. At ang sino pang sinasamba bukod pa sa Kanya, hindi Diyos yun. Hindi makatuwiran yun. Walang katotohanan yun, kasinungalingan yun, panlilin lang yun. Ang totoo, si Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, asma wala sifat, ang mga katangian, ang mga pangalan ni Allah ay namumupugtangi na siya lamang ang nagmamay-ari nito. Maski may kaparehas sa tao na pangalan o pangalan ng katangian ng isang tao, siya ay matalino, siya ay malakas, siya ay makapangyarihan, ang mga yan pangmundo, pansamantala at hindi katumbas doon sa kailanman sa katangian ni Allah. Lianna laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Wala siyang kaparehas, kapantay sa lahat ng sinuman sa kanyang mga nilikha, bagay, tao, hayop, propeta dito sa sanlibutan na ito. So it is very clear na yun ang patungkol sa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, ito ay may apat na arkan. Ang apat na arkan na ito ay siya ay paniwalaan mo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang tusaddiq o tusaddaq ma akhbara. Una, al-amrun at ta'atu fi ma amar. Ang sundin mo ang pag-uutos ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung naniniwala kay Muhammad, susundin mo. Kung hindi ka sumusunod sa kanya, hindi ka nagpapatunay na naniniwala sa kanya. Pangalawa, sidqun, maging mapagkatotoo ka, walang pag-aalinlangan na totoo ang anumang mga sinabi ni Propeta Muhammad. Maski nakakamangha, maski hindi ka panipaniwala, anuman ang sinabi niya, totoo yun, na nangyari yun, na walang pakasinungalingan. Pangatlo, naha anhu, hindi nararapat sa isang Muslim na ano ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad ay susundin niya. Dahil ang paniniwala kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang kanyang ipinagbawal, ipagbawal mo din sa sarili mo. Sundin mo ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad. Dito mo mapapatunayan ang pagsabi mo na ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Pang-apat, an la ta'budallah illa ma syara'a bihi. Hinding-hindi ka sasamba sa Allah. Wala kang dapat sambahin. Hindi mo sasambahin si Allah. Ito ang pang-apat. Maliban, sasambahin mo si Allah sa katulad ng paano siya sinamba, pinuri ni Propeta Muhammad. So anumang uri ng ritual ng Muslim na ang kanyang ginagawa ay hindi naaayon sa turo ni Propeta Muhammad, walang saysay, walang katuturan, ito ay kamangmangan at ligaw sa araw ng paghukom, wala siyang mapapala. Anong dahilan na si Propeta ay pinadala sa sanlibutan kung hindi mo rin susundin ang kanyang pag-utos? Gusto ni Allah na siya ay sambahin natin ayon sa paano siya sinamba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi kung anong gusto mo, hindi kung anong nararamdaman mo, hindi kung anong sinasabi ng utak mo, hindi kung anong naiintindihan mo. Paano siya ginawa ni Propeta? Sami'na wa ata'na. This is the total surrender and total submission. Why Islam is Islam din? Pagsuko, pagtalima at pagsunod sa ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pangalawang haligi ng Islam ay ang
sinasabing tuqimus salat. Ang pagdarasal, pagpapatira pa ng 5 beses sa isang araw. Pangatlo, ang zaka, ang magbigay tayo ng kawang-gawa na obligasyon sa taong kaya niya. Yung hindi niya kaya na Muslim, hindi obligado sa'yo. Ang Islam napakadali. May pag-uutos kung sino yung kakayanin niya. Kung hindi niya kakayanin, absuelto. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, sa buwan ng Ramadan, itong darating na ito, maybe February 18, inshallah, magsimula tayo dyan. Pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, training. Ito ay pagsasanay na para mapalapit tayo uli sa Allah. Dahil napanlin lang natin ang sarili natin sa mga mundong bagay, nakalimot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, puros trabaho, puros pamilya, puros paglalaro, puros makamundong bagay, oras na tayo ay magbabalik loob sa isang buwan na magtitiis ng gutom, pagkauhaw at kalaswaan ng sarili dahil ang ikaw ay alipin at susundin mo ano ang pinag-utos ng tagapaglikha. Wallahi, 1 month grand training. Panglima, ang pag-hajj, paglalakbay papunta sa Makkah kung sino yung kakayanan niya. Yung hindi mo kakayanan, wala kay kwarta, na kay sakit, absuelto ka. Hindi ka inobligado na pumunta doon. Pero kung mayroon kang kakayanan, mayroon kang pera, mayroon kang lakas, nararapat dapat lang na ikaw ay pumunta at sumunod doon sa lugar na yun. Masya Allah, dumating ang ating mga kapatid. Welcome bro, welcome kayo sa inyong pagdalo dito sa Islamic Center ng Second Industrial. Malamig namin kayo tinatanggap sa araw na ito. Pwede bang sabihin na malamig na? Bakit sinasabi nila, mainit namin kayong tinatanggap? Bakit hindi pwedeng malamig? Malamig naman ang panahon ngayon, bro. Ayman Pogi, anong palagay mo? Bakit na ginagamit natin, mainit namin kayong tinatanggap? Bakit hindi pwedeng malamig namin kayong tinatanggap? Mas masarap ang malamig kaysa tag-init. Hindi, parang ustad kasi yung init, pagka niyakap ka, Ramdam mo. Oo, ramdam mo. Welcome ka. Bro, isog kayo dito sa harap. Kay may mga darating pa na mga ano. Oh. Ha? Ibig sabihin, kapatid na Ismail, ay dahil sa init, mararamdaman mo yung init. Tapos pag taglamig, parang patay na kasi malamig na. Baka ganun pala yun. Yun ba yun? Aywan ko, yun lang ang pumasok ngayon sa utak ko. Hindi ko alam kung yun ay tama o maaaring. Maaaring ganun. Malamig ka hindi mo nararamdaman Walang So, Walang feelings. Walang feelings. Allahu Akbar. Subhanallah. Tingnan nyo nga naman. So yun pala, ganun pala yun. Sige bro, ulitin ko. Hindi namin kayo tatanggapin na malamig ngayon. Mainit namin kayong tinatanggap ngayon dito sa Islamic Center. Ibig sabihin, puso't isipan ay tinatanggap namin kayo bilang mga kapatiran sa Islam. Welcome to Islamic Center ng Sulay. Lagi kayo maparito sa aming pag-aaral nang madagdagan ang ating kaalaman, ang ating ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos dito mga kapatid, alhamdulillah, ang panglima ay ang Hajj na ang paglalakbay sa Makkah. Dito makikita natin na ang Islam ay 5 haligi na may kaakibat na kilos at gawa. Ang Islam, ulitin ko, kilos at gawa. Dito natin matutuklasan ng Islam, dito natin matutuklasan at makikita kung paano ipinaliwanag ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sumunod na antas o baitang ng relihiyon, sinabi ni Propeta Muhammad, akhbirni anil iman, at sabihin sa akin, O Muhammad, sabi ni Jibril, ni Anghel Jibril, ano ang pananampalataya ng puso ang siyang ating kukunin sa susunod na linggo. Inshallah. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, hanggang sa muli at biyayaan tayo ng Allah. Tinatawag ko ang ating kapatid na si Sheikh Ali Janaban at ako ay magpasamantalang magpapaalam muna sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.